diabetic ka, ano ang gawin mo? Siyempre, punta ka sa good doctor dyan. Akala ko noon, mahirap mag-control ng diabetes. Ngayon, nakikita mo na lumalakad ako. Walking. Yun ang number one na pababa ng ano mo, ng blood sugar mo. Noon hindi ako nag-exercise ako. Nang nag-exercise ako, 5 minutes walking lang, tapos nag 15 minutes walking, tapos 30 minutes walking. Ngayon maka 1 hour ako. Ginagawa ko walk, jog, tapos rest. Within 1 hour may rest ka. Maraming rest kasi senior citizen ka na eh. Walk, jog, rest, walk, jog, rest, walking. So may power walk man eh. Pwede man ka kada power jog. Yun. Hindi naman bababa ang blood sugar mo kung mag-exercise ka lang eh. Akala ko exercise enough na, hindi. Kailangan may diet man. Yung una, yung resistance starch ko parang effective, pero na kumakain ako ng rice, maraming ulam, masarap, kaya hindi ko ma-adequately control sa resistance starch lang. O ginaparep ko ba yung rice at after 8 hours kainin pero sa rep ko may tinatago pa ko rice in case na gusto ko makain ng rice. Ang isang effective na paraan na bumaba ang aking blood sugar, siyempre may exercise. Ang pinaka the best kid, intermittent fasting. Hindi ko alam yung intermittent fasting noon eh. Hindi ako naniwala. Kaya nag-set up ko ng aking own experience sa intermittent fasting. Ginagawa ko, eat ka ng, sabi nila, eat ka ng early na dinner. Yung ginagawa, or basta maka-fast ka 12 hours to 16 hours. Ang ginagawa ko, eat ako ng 4 p.m. Pag eat ko sa 4 p.m, mga food ko low carb or no carb. Walang carb talaga. Hindi effective ang imo diet kung may carb. So kung hindi mo pa kaya, eat ka lang ng resistance starch or mga carb pro na ref, tapos lutuin mo lang. Tapos nag-transition ako. Ngayon kaya ko na walang carb, gulay lang. Kahit ano, basta gawin mo lang ang makaya mo. So low carb or no carb, gulay lang. Ang mga karne, hindi naman yun magpataas ng blood sugar kasi protein. Kung sa manok, basta meat, hindi magpataas yun. Pero in moderation, kasi pag sobra, delikado man. Tapos inatawag na intermittent fasting. So ngayon, kumain ako mga 4 p.m. Mamaya medyo may gutom eh. So it does not mean na paggutom ka. Ang gawin mo, kung gusto mo ng fruits, siyempre ang na-recommend citrus or apple. So may apple mo, citrus. Tapos marami tubig lang. Pero sa gabi hindi nila gusto ang tubig kasi mag-urinate ka. So maga ka na pagising mo. Drink ka lang unti para hindi ka mauhaw. So effective pala ang intermittent fasting. Does not mean kung hindi mo pa kaya, hindi ka pag magutom ka, kain ka, pero low carb na o no carb. Iba nga itlog eh. Itlog mamaya nga ang kakainin ko. Parang pero kung makaya mo, hindi ka na kumain. Pero siyempre may mga cheat day man na. Mga 1 week nga hindi ako kumain na masarap. Pabili ako ng pagkain eh, kasi hindi rin kaya eh. Gusto ko rin kumain. Magugulat ka sa first mga
intermittent nga paggutom, mga fasting, nagugulat ka. Ang blood sugar ko instead nga magbaba, naging 300 plus, 360. Nagpanik ako. Anong gawin ko? Normal lang pala na first time ka mag-intermittent fasting, tataas ang sugar mo kasi over na ang iyong yung sugar mo. Halimbawa, ang parang yun, ang katawan mo parang bank, savings bank ba? Na ang cells mo, ang katawan mo puno ng sugar. Pag kailangan ng sugar ang katawan mo, pinapalabas yung sugar mo. May proseso yung tinatawag ang katawan na glycogenolysis. So glycis meaning tinutunaw yung sugar mo. Pag tunaw yung sugar mo, kasi kailangan ng sugar mo, tumataas. So sa first 3 days ko, bawat fasting na ko, tumataas pa. Pagka 4th day, nag-150 na yung blood sugar ko, pero hindi tayo normal. So ang target ko, ma-reverse mo pala ang diabetes, ma-reverse mo. So kung di pa kaya, maraming gamot dyan eh. Hasta nga i-win out mo lang. Hasta hanggang bumaba ang yung blood sugar. Kanina may pasyente pumunta sa akin. Siya, Dok, mula man nag-instruct sa akin yung doktor. Bago ako nag-injection, 120 ang CBG ko. Ang CBG ko, nag-injection pa ko ng insulin. Siguro normal yun, di ba? Bakit magpa-injection ka? Magtaas lang yung blood sugar mo, injection siguro. Tapos, palitan ng gamot mo ng gamot yan kung normal ang blood sugar mo. Dandaan mo lang, bantayan mo lang. Tapos, sa tingin ko, palitan mo, punta ka balik sa doktor mo para ma-assure kasi siyempre sa gobyerno, na hospital minsan mahirap na communicate eh. Kaya sabi ko, balik ka doon. Tapos sabihin mo, normal ang blood sugar mo, bakit di na ano ka yun? Mawalan ka ng malay. Kaya importante sa lahat yung CBG. Yung machine ko, mumurahin na mga 600. 350 yun, kaya nasa online ko nagbili. Ngayon, bumili ako. Kaya sabi ng kaibigan ko na doktor, i-calibrate. Mas mataas pa yung blood sugar ng CBG ko sa 1 year na. Mataas pa. Parang 200 sa luma. Mas mataas pang luma ko, 200 sa bago 150. Kaya do not trust your machine. Tapos i-compare mo lang from time to time. May mga difference na 20, malaki na yun. Kaya ano ko lang, kasi ang diabetes, it's a lifetime journey. And reversible. Nakita ko maraming study na ma-reverse. Hindi yun na it's a chronic disease or what. Maraming study ngayon na ang blood sugar ma-reverse. Basta hindi ka na magbalik sa dati mo na lahat ng masarap na pagkain kainin mo. So nag-research ako daw kasi ngayon nag-walking ako, from mamaya mag-jogging ako. Kasi gentle exercise lang, di naman. Kung minsan na-testingan ko rin ang hard exercise, kaya pa eh. Pero wag lang bigla kasi wala pa ko 1 month. Pero ang blood sugar ko bumababa. Kaya wag dapat kung gusto mo magbaba ang blood sugar mo, dapat desidido ka. And walang excuse na mag-exercise ka. Kinanan, kung gusto mo wala sing complication ang imo diabetes, dapat desidido ka na gumaling. Ayaw ka na sa masarap na pagkain kasi hanapin yun ng katawan mo. Kung gusto mo ang ito na experience ko lang yun kasi iba-ibang experience eh. Pag i-share mo lang sa mga tao na baka makatulong rin ang experience ko. Thank you.